po sa bawat isa. Mga kapatid, sumapit na po ang takdang oras upang sambahin natin ang ating Amang nasa langit. Kaya isaayos po natin ang ating mga sarili. Kumuha na po kayo ng upuan na kung sisiyente kayo upang hindi na po tayo palapit-lapit. Lalapit po tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Sapagkat naniniwala po ako, nasa atin na po ang Holy Spirit. Siya na po ang magmamanifest sa ating gawain ngayong araw na ito. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong minsan pa. Nagpapakababa po kami sa iyong harapan. Patuloy na humingi ng iyong gabay at patuloy na tulong ng Espiritu Santo upang kami makapanambaan ng may kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, anumang pong bagay na gawa ng kaaway sa kapangyarihan ng aming Panginoong Yesus, nire-rebuke po namin to sa oras na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Hindi po siya nagtatagumpay sapagkat ang aming mga puso, Ama, ay nagpapakababa, humahalik sa iyong paanan upang minsan pang maranasan mo sa aming Panginoon ang isang tunay at mapagmahal na pagsamba sa araw na ito. Dahil lang Diyos, mula po sa mga gagamitin mong tatayo rito, sa aming pong kapatid, nagsasaayos ng programang ito, Panginoon. Patuloy mo po siyang gabayan, patuloy mo pong tulungan ang mga tatayo, mga tutugtog ng mga instrumento, magpapaawit, makikinig. Ang lahat ng ito'y iindak sa iyong harapan, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, sa oras na ito. Bumaba na po, nakipisan na po sa aming mga puso ang banal na Espiritu. Maraming pong salamat, Ama. Bigyan mo po ng isang katatagan, karunungan ang aming pastor, Panginoon. Itago mo ang kanyang mukha, Panginoon. Kayo po ang aming makita sa kanyang mukha, Panginoong Yesus. Kaya maraming pong salamat sa ilang papuri, sa ilang kataas-taasang karangalan. Kalakip nito ang pagpapasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Yesus Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po. Ayan. Pwede po bang palakasan natin? Parang di po tayo nagpumagahan. Good morning po. Good morning. It is a privilege po to stand here in front of you and lead the praise and worship. Be in the presence of the Lord together. So as we begin, let us all remember po na everything we are and everything we have, it all comes from the Lord. It says in Acts 17:28, "For in Him we live and move and have our being." So, sa pag-awit po natin ngayon, let us come before Him. Lumapit po tayo sa Kanya with hearts fully dependent on His presence. Let us set aside, let us lay down every distraction dinadala natin. And i-declare natin na si Lord, He alone is our source, He is our strength, and He is everything that we need. Let us come into the presence of the Lord. Sing. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your every word, your every word spoken to me. Let's sing.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Listen, and I'm desperate for you. Everybody sing, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. You are my daily bread. You are my daily bread. You are my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate. And I'm desperate for you. And I'm lost without Alam ko po, some of us today came in here tired. Some of us today came in here distracted, sick, or carrying things we cannot fix. But the Lord has been faithful. He's been faithful when we're strong. He's been faithful when we're empty. And He is good. The Lord is good. Every breath is a reminder that God is near and He is alive. And kung ang tanging ma-offer lang po natin sa Kanya ay ang ating mga hininga, that's enough. So in this very moment, we will quiet our hearts, focus on Jesus, and surrender everything to Him. And together we will fall down before a God who never fails us. Samahan niyo po ako magpuri sa Panginoon. You can use this time to talk to the Lord. Just focus on Him. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet
For you are good, and your faithfulness, Panginoon, endures forever. Lord, today we choose to celebrate your goodness. And as we lift our voices, Panginoon, we ask, fill this place with joy, with gratitude, and bold praise, Lord. Let everything with us, Panginoon, declare that you are good now and always. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And let us continue to lift our voices with confidence and joy. Let us declare together that the Lord is good and His mercy endures forever. Amen. Sing! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For forever it is up from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are good. May mas may lalakas pa po yung mga palakpak nyo. Naniniwala po ako. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Sino po dito naniniwala na mabuti ang Panginoon? Amen. Let's sing. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time.
Sobrang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Let us continue in this time of worship. Sa mga oras po na ito, let us remember who God is. He has been faithful in every season of our lives. In the highs, in the waiting, and even yung mga moments na hindi natin naiintindihan. He is faithful. And today, hindi lang po tayo pumunta dito to thank Him for what He has done. Pero pumunta rin po tayo dito to adore Him for who He is. He is holy. He is worthy. And He is exalted above all. So as we continue to sing the songs, let this not just be words on a screen, mga nababasa natin, na kinakanta natin, but the response from our hearts. Kaya church, I encourage you with one voice and one heart, let us continue to adore Him. Let us continue to worship Him, praise Him, lift up His name. The heavens declare the glory of God, and all of the world will join the praise, wonders proclaim. The oceans and skies lift up their voice, and all He has made will rise to bless the King of all kings. Let us adore Him. Let us adore Him. Jesus.
days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after,
so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. You are good, Lord. We bring you back, Panginoon. All the highest honor, all the highest glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ako po ay talagang napagpala itong nakaraang linggo dahil naramdaman ko na yung pagiging isang grandfather. So last Monday at 12:30 or 1? 12:01 ay naipanganak po si Noah Asher Garachico. And I am proud to be Lolo, and my wife is proud to be Lola. So ngayon ay ibang level na po ako ngayon. Hindi na ako yung ordinary daddy dahil ang tawag sa akin, granddaddy, grandfather. So ako po pinapasalamatan ko po lahat ng nag-pray. Although nag-request po si Jomar for prayer, thank you for praying. Thank you for connecting with us through your prayer. Dahil nairaos po ang panganganak ng wala pong naging problema. Safe delivery po. Although cesarean po siya, but until now, medyo masakit pa rin yung tahi ng mother, but still recovering. At ipag-pray po natin na tuloy-tuloy na po ang recovery period ni Ann Pauline at masanay na po sila sa ingay ng baby. Okay, dahil hindi po madali ang magkaroon ng transition dahil ngayon kailangan madisturbo. Kung hindi nadidisturbo yung tulog nila sa gabi, so madalas hindi na sila nakakatulog na kompleto. So maraming disturbances. So we are praying na makapag-adjust sila sa transition na yon. Hindi mahirap yung transition, but let's pray na maka-adjust po sila. Okay? Pwede po tayo magsipagtayo lahat. Let's all stand together. Okay, so tayo po'y dumako sa presensya ng ating Diyos na buhay. Do you believe God will have something special for you today? Amen. Meron siyang gustong ipadala, iparamdam, meron siyang gustong iparating sa iyo ngayong umaga. I believe with all my heart, yung pag-attend niyo po sa umagang ito is not a wasted time. It is a time where you can receive from God something special from God. So habang nakapikit po tayo, nakayuko ang ulo, let's pray, manalangin po tayo. Oh Father God, we are so thankful and really we are so full of gratitude sa araw na to dahil inalaw mo kami, Panginoon, na magising na wala kaming sakit at karamdaman. At kami nakarating ng maluwalhati sa lugar na ito. God, salamat sa bawat isa na inuuna kanila bago ang lahat. They are here because they want to put you first in their life. As you have said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things that people worry will be added to us. So God, right now we give you praise that as the moment we engage ourselves in listening to your word, in listening to your voice, may we all receive
knowledge, instruction from your word. We ask this through your Son, our Lord Jesus Christ. And all God's people say, tayo po'y makakaupo na. Okay. So yung pong topic natin ngayong umaga, basahin nga po natin, 1, 2, 3. Okay, sino po sa inyo rito ang gustong magkaroon ng magandang puso, a good heart? Okay, so lahat po siguro natin, nag-aasam tayo na magkaroon tayo ng mabuting puso, magandang puso. So ang unang tanong po natin, the first question we are going to ask, or the first question that we need to answer, ito po yung unang tanong. Bago ko po umpisahan yung pag-aaral natin, ay ito po yung tanong ko sa inyo. Second slide please. Okay. Bago tayo doon pumunta sa verse, yung unang slide muna, bago tayo pumunta sa verse. Okay, unang slide muna. The first slide after the theme, no? Okay. Basahin nga natin, 1, 2, 3. Okay, kumusta ang puso mo? Nandyan, saan ka ba dyan? May sakit ba? Okay, may sakit, mayroon pang dahil nakakaramdam ng sakit yung puso, may thermometer. Strong? Malakas yung puso? Sensitive. Okay. Okay, yan po yung ating sasagutin na tanong. Okay, let's all rise up together. Magsipagtayo po tayo. Okay, pag napansin nyo po na may nagsi-cellphone, please, tapikin po natin. Okay? Wala mo ng cellphone. We are going to focus ourselves in the Word of God. Magtapikan na lang po tayo pag may napansin po tayo nagsi-cellphone. Sabihin natin, Brad, sis, it's time for us to focus on the Word of God. Okay? Sige, basahin po natin yung chapter, yung verse ng ating reading for today's message. 1, 2, 3. Sabay-sabay po natin. 1, 2, 3. Sa soul, ibig sabihin, danger. Huwag mong ituloy. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong ituloy. Pag may red na lumalabas doon sa dashboard, o nakita mo yung temperature, mataas. Anong ibig sabihin pag mataas ang temperature? Anong ibig sabihin? Overheat. Kailangan mo bang tumuloy? Anong gagawin mo? Stop. That's yung red indicator. Ibig sabihin, something is wrong. May mali. Ganon din po yung ating soul, yung ating heart. Pag mayroon tayong nararamdaman na something is red going on in our soul, huwag mong ituloy, kapatid. Pag tinuloy mo yan, kapahamakan yan. Amen po ba? Huwag mong ituloy. Pag may red dyan, ibig sabihin, hindi yan ang plano ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Kaya may mga indicators yan sa soul natin. Nagsasabi, stop. Pag okay naman, green ang nakita mo, anong ibig sabihin ng green? Anong ibig sabihin ng green? Go, ituloy. Why? Because yan yung sinasabi ko sa iyo, it's the Holy Spirit speaking to you. It's me, it's God speaking to you. So, yun po yung mga importanteng bagay sa ating puso bilang Kristiyano. Now, tingnan po natin. Next. Now, two important thoughts about the heart. Binasa po natin, the heart needs to be constantly guarded. And then, the heart needs to be carefully directed. Makinig po kayo, mayroon tayong recitation mamaya. After this, mayroon tayong recitation. Ipaparecite ko sa inyo lahat ng diniscuss ko, no?
Makinig po tayo. Next. Okay, so dalawang klase po ang kailangan natin. Constant guarding and carefully it has to be directed. So ano po yung mga dapat nating gawin, no? Kasi it has to be guarded, it has to be directed. Okay, para maging maayos yung ating growth bilang Kristiyano. Kasi Kristiyano na tayo, so gusto natin maiayos yung ating buhay. So anong dapat natin gawin? There are steps, no? There are steps that we need to do para maging guarded at maging directed yung ating puso. Tingnan po natin. So there are steps that we need to know. Ano po ba yung mga steps na to? Okay, next. So steps to have a healthy heart. Okay, number 1, basahin nga natin. Okay, Psalms 119 verse 11. Anong nakalagay doon? Sabi doon, Your word have I hidden in my heart that I may not sin against you. Ang salita mo, Panginoon, tinago ko sa puso ko para hindi ako magkasala sa iyo. So ang isang Kristiyano, paano niya iingatan yung kanyang puso, yung kanyang kaluluwa? Ang salita ng Diyos dapat ang mag-prevail sa puso niya, hindi yung kanyang emosyon. Hindi yung kanyang sariling kaisipan. The Word of God should prevail over your heart. Kailangan yun yung manaig, yung salita ng Diyos. Hindi yung emosyon. Hindi yung isip mo. Kailangan manaig yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni David, ang salita mo ay itinago ko. Saan? Saan niya tinago yung salita? Sa puso. Ang puso kasi is the repository of the soul. Tandaan po natin, ang kaluluwa po ang siyang pinakataguan ng salita ng Diyos. Kailangan po nating itago yan kasi darating ang araw, kakailanganan mo yan. Pag may mga circumstances sa buhay mo na medyo mahirap harapin, may mga testing, may mga adversity, minsan may mga complications na pagdadaanan ka, meron kang ready na pwedeng ilabas para pantapal dun sa mga sitwasyon na pwedeng danasin mo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya protection comes from the Word. The Word was given to us to protect us. Protektahan tayo sa mga maling desisyon, wrong decisions, para tayo maitama sa ating mga decision making. Actually, the first parents, yung ating unang magulang, nagkamali sila ng decision. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila pinakinggan ng maigi yung Word of God. Sabi ng Diyos kay Eve, I have given you everything that you need. Binigay ko sa iyo lahat ng pangangailangan dito sa garden. Di ba? Everything that you need, nandiyan na. Except, sabi ng God kay Eve, except for one, the tree of knowledge of good and evil. Pagdating dito sa tree of knowledge of good and evil, wag mo itong kukunin. Ito'y akin lang. Ito'y akin lang. The moment you eat of the fruit of it, meron siyang prohibition, meron siyang command. The moment you eat the fruit of it, you will surely die. Okay? Pero mayroong isang boses na galing sa kaaway, the voice of the enemy. Ang sabi ng enemy kay Eve, hindi totoo yan. The word of God is not true. Actually, the opposite is true. Sabi ni Satan, pag kinain mo yung bunga na yan, you will become like gods. You will know good and evil. So, tingnan po natin, no? Ang binigyan si Eve ng word to protect her. Pero biglang pumasok yung kaaway to deceive her. So, sa mga decisions po natin, ganyan po palagi, no? May mga maganda ang pinapakita. Okay, ito, if you eat this, it's good to the eye, maganda sa mata. Masarap ito sa panlasa. Kunin mo, kainin mo.
Pero ang consequence, long-term suffering. Long-term suffering. Yun ang consequence. Dahil ang nasa isip niya, immediate gratification. Ito kasi para mapabilis yung kasarapan ko sa buhay, kukunin ko na to. Pero ang bunga nito is long-term suffering. Ito po yung madalas na nararanasan ng mga, even among Christians, di ba? May maling desisyon na ginawa, panghabang buhay na pinagdurusahan. Maraming example yan eh. Una sa pagpili pa lang ng mapapangasawa. Nandyan ba kayo? Amen? Kaya, very important, pag pumili tayo ng mapapangasawa, dapat talaga, it is God's will. Amen po ba? Amen po ba? Kasi pag hindi God's will at pinilit mo yung sarili mo na yun yung magiging partner mo, ang pagdurusa ay walang katapusan. Are you still here? Amen po ba? I thank God I made the right decision sa aking pag-aasawa. Amen po ba? Amen. Hindi ako nagkamali. Ang binigay sa akin, God's perfect gift. God's will. Okay? Importante po yun. Pagpili ng magiging partner, mapapangasawa natin. Another important decision, ano ba yung tamang negosyo na aking papasukin? Kasi pag hindi mo narinig yung boses ng Diyos at banat ka lang ng banat ng negosyo, walang hanggang pagdurusa. Di ba? Anong tamang career na pipiliin? What's the right job for me? What's the right employer? Ano ba yung tamang papasukin kong trabaho? Lahat ito kailangan po natin ng illumination, guidance, leading from the Lord. Hindi kayo pwedeng magsigi-sige. Kailangan natin ng protection sa mga decisions natin. Kaya si Eve nagkamali siya. Long-term suffering. Okay? Number 2, we need to have a healthy heart. How to have a healthy heart? Consistent renewing of your mind. Ito, kailangan natin sa mga Christians. Actually, yung pagiging born again, instant po yun. Isang beses ka lang ma-born again. Tanggapin mo si Jesus, surrender your life to Him as your Savior and Lord, born again ka na. Pero yung renewing of the mind is a lifetime process. Hindi ito natatapos, mga kapatid. Kapag na-born again ka, araw-araw kailangan babaguhin mo yung isip mo. Ito yung sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi doon, do not be conformed to the system of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that you may know the perfect, acceptable will of God. Ito yung kulang sa maraming Christian yung renewing of the mind. Kaya palaging pumapalya. Nagkakamali palagi sa mga decision kasi hindi na-renew yung mind ng Word of God. Hindi na-renew, hindi nababago yung isip. Yung isip niya pa rin, yung dati niyang habits, yung dati niya pa rin nakagisna, nakagawian, yun pa rin ang pattern ng kanyang pag-iisip. Kaya no wonder ba't hindi siya nag-grow. But no wonder ba't carnal siya. No wonder bakit wala siyang wala siyang alam na any counsel na galing sa Panginoon. Ang ina-adapt niya yung mga pamamaraan ng mundo. The system, the customs, the culture of the world. Kaya no wonder ba't hindi siya nag-grow. Kasi kailangan natin constant. Every day, you need to renew your mind with the Word of God. Kailangan araw-araw yan. Araw at gabi, sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may observe everything written in it, so then you will be prosperous and you will have good success. Constant renewing of the mind. Kailangan tuloy-tuloy po ito. Wala po itong hinto.
Hindi ito pang Sunday lang. Ito'y araw-araw na pinapalitan natin yung ating isip ng salita ng Diyos. Nandyan ba kayo? Nawala si Brother Jolan sa harap. Pumunta sa likod. Okay lang po. Okay. Next. Ano pa po? How to have a healthy heart. Pakibasa po. Yan. Paano tayo magiging godly sa pagiging Kristiyano natin? Of course, you have to cultivate godly thoughts. Ito yung i-develop natin na iisipin natin yung mga bagay na maka-Diyos. Anong nakalagay doon sa Philippians 4:18? Finally, brothers, whatsoever things that are lovely, good, beautiful, think of these things. Ito dapat yung isipin mo, yung mga bagay na mabuti, maganda, marangal, kaaya-aya, yun dapat ang maging laman ng isip mo. Kasi pag hindi natin na-cultivate to, papasukin tayo ng kultura ng mundo. Ang magdidikta sa isip natin, yung nababasa natin sa paligid natin. Yung ating social media, yung ating internet, na yung nakikipag-ugnay tayo sa ating paligid, yan yung ma-adapt natin na customs, culture, kung wala tayong cultivation of godly thoughts. Yun ang maipapasok sa isip natin. Kaya ito po yung labanan talaga. Every day is a spiritual warfare sa buhay ng Kristiyano. Whether you will choose to think God's word or you will think the system of the world. Araw-araw yan. It's a decision na gagawin natin. Ano bang kukunin ko? Yung godly thoughts ng Diyos na nakasulat sa Bible o yung mga bagay sa mundo? Kokopyahin ko ba sila o kokopyahin ko yung salita ng Panginoon? It's our decision. Kaya every day, that's a constant battle sa mga Kristiyano. Another thing, pakibasa po yung pang-apat. Okay. Kasi kapag Kristiyano na po tayo, nasaan na yung Holy Spirit? Nasa puso ba natin? Safe na yung heart mo. Pag ang heart mo ay nandyan yung Holy Spirit, nabubuhay yung Holy Spirit sa heart mo, safe yan. Pwede mo siyang gawing guidance mo. Pag ang Holy Spirit nasa heart mo, doon mo kukunin yung iyong decision. Pwede mong makuha doon yung tamang decision. Because sabi sa Romans 8:16, those who are led by the Spirit, ang sino mang pinapangunahan ng Espiritu ay mga anak ng Diyos. Those who are led by the Spirit are children of God. Children of God. So, pag meron tayong guidance ng Holy Spirit, every step of our way, guided tayo. Nandiyan ba kayo? Amen. Guided tayo ng Holy Spirit. Every step, bawat hakbang, may guide tayo. Kaya ito po yung isang mark ng isang Kristiyano. Bawat hakbang niya, naririnig niya yung boses ng Holy Spirit. This is the way. Ito yung daan na dapat mong puntahan. Walk in it. Ito yung daanan mo. Ito yung way ko para sa'yo. Parang ito yung dashboard mo Na habang nagta-travel ka, ito yung green, go. Ops, red, stop. Huwag mong ituloy. Or something worse will happen to you. So ito yung leading ng Holy Spirit na nasa puso natin. Amen po ba? Amen. Now, take note of these steps. Protect what comes in. Constant renewing of your mind. Cultivate godly thoughts. Be sensitive to the Holy Spirit's leading. And then finally, ang conclusion po natin, Jeremiah chapter 17, verse 10. Pakibasa po. Okay. So si Lord, tinitingnan niya yung puso natin. Ang mata ng Panginoon nakatingin sa puso natin. Pero tayo bilang Kristiyano, yun din ang ating tinitingnan palagi, yung puso natin.
Amen? We have to watch. Watch our heart on a daily basis. Pagmasdan mo yung puso mo. Kumusta yung puso mo? How is your heart before God? Tayo po yumuko at pumikit. Thank you, Lord. Kumusta yung ating puso? Pag ikaw ang siyang tumitingin sa puso mo, kapatid, kumusta ang puso mo ngayon? Katulad ni David sa kanyang panalangin, "Search me, O God. Siyasatin mo ako, Panginoon. See if there's any wicked thing in me." Siyasatin mo ako, O Diyos, ang aking puso. Alamin mo kung mayroon akong mga kalikuang ginagawa, kalikuan sa aking sarili. At dalangin ko, ituwid mo ang aking landas. Correct me. Lead me into the right direction. Ganun po ang ating prayer this morning. Search me, O God, and see if there's any wicked thing in my heart. Tingnan mo, O Diyos, kung mayroong kalikuan akong ginagawa. Kabaliktaran sa nais mo. I-check mo yung puso ko. Tingnan mo kung mayroon dapat akong ayusin. At ngayon pa lang, bago ako umalis, Panginoon, maiayos ko yung aking puso sa iyong harapan. Sapagkat ikaw ang Diyos na sumisiyasat sa aming mga puso. At ibibigay mo ang gantimpala dun sa mga tao na naaayon ng kanilang gawa sa iyong kaparaanan, sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Magsipagtayo po tayong lahat. May I invite the worship leader. Tayo po'y aawit sa Panginoon a song of commitment and surrender. Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Tunay ngang wala na akong hahanapin pa sa'yo. Maging sarili mong buhay ay iyong ibinigay. Tunay ngang dakila ang pag-ibig mo. Ang puso ko'y naririto't dinudulog sa'yo.
kumpisal sa Kanya na dapat i-confess, this is the right time for us to confess. 1 John 1:9, if you confess your sins to God, He is just and faithful to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Kung ikukumpisal mo ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at patatawarin ka. Hindi mo dapat itago, ito'y ipahayag mo ngayong araw na to. So habang nakatikit, nakayuko po tayo lahat, ang hinahanap ng Diyos ay yung taus-pusong pagsisisi, taus-pusong pagtalikod, at taus-pusong pagsunod sa Kanya. God is looking for a heart that is diligent seekers. Ang sino mang lumalapit sa akin, if anyone comes to me, he must diligently search for me. Hanapin niya ako ng buong puso at ako'y matatagpuan. Mga kapatid, this is now a call for us to come to God in full repentance. Magsisi na po tayo. Ituwid na po natin yung ating mga pagkakamali, yung ating mga pagsalangsang. I-surrender na po natin sa Panginoon. Sa puntong ito, aawitin po uli natin yung kinanta natin kanina. And this time, I want every hands lifted up, bawat kamay nakataas. At buong pusong inaawit yung awit na ito ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Pwede po ba natin kantahin po uli ito? Every hands lifted up, bawat kamay nakataas, bawat puso nakapailalim sa Kanya. O Diyos, ika'y pupurihin at sasambahin. Ang walang hanggang kabuti ay laging sasambitin. Di mahihiya, ipahayag ang pag-ibig mo, dahil dakila ka. Gawin nating panalangin sa ating puso. O Diyos, ika'y pupurihin at sasambahin. Yes, Lord, from our hearts, from our hearts, Lord. Sa aming mga puso. Di mahihiya, ipahayag ang pag-ibig mo, dahil dakila ka sa Sing that song with all your heart. O Diyos, ika'y pupurihin at sasambahin. Ang walang hanggang kabutihan laging sasambitin. Di mahihiya, ipahayag ang pag-ibig mo, dahil dakila ka sa Minsan pa, let's all sing that song together. O Diyos, ika'y pupurihin at sasambahin. Ang walang hanggang kabutihan laging sasambitin. Di mahihiya, ipahayag ang pag-ibig mo, dahil dakila ka sa buhay ko. For the last time, the chorus, sabay-sabay. O Diyos, ika'y pupurihin at sasambahin. Ang walang hanggang kabuti ay laging sasambitin. Di mahihiyang ipahayag ang pag-ibig mo, dahil dakila ka sa buhay ko. Oh yes. Hallelujah. 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 Oh, habang nakataas yung mga kamay na yan, Holy Spirit, come. Yes,
Yes, Holy Spirit, come. Banal na Espiritu, puspusin mo muli kaming mga nauhaw sa iyo. We are hungry for you. We desire you more than anything else. Wala kaming nais hangarin sa buhay na ito, kundi makasama ang iyong presensya. Your presence is enough for us, O God. Gusto namin maranasan ang iyong presensya. Gusto namin maranasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Fill us. Puspusin mo uli kami, Panginoon. Fill us anew. Holy Spirit, come. Thank you, Holy Spirit. Salamat, nandito ka. Thank you, Holy Spirit. Na-convict mo kami. You are convicting us. You are teaching us. Tinuturuan mo kami. Tinutuwid mo kami. Binabago mo kami. You are changing us, transforming us from glory to glory until we become like Christ. Yun po yung ginagawa mo sa puso namin ngayon, Panginoon. Binabago mo kami, changing us from the inside sa aming kalooban. Oh God, we give you praise. We give you glory. We give you honor. Thank you, Lord Jesus. And all God's people say, Amen. Amen. Tayo po'y darako sa ating Holy Communion. I will be the one to lead the communion today. Let's have the bread and the wine. Paki-forward po dito sa harapan. Meron po ba tayong natutunan sa umaga nito? Did you learn something? Sino sa inyo nagsasabing meron siyang natutunan? Meron siyang natutunan. Thank you, Lord. Thank you, God. Sige, habang inaantay po natin ang bawat isa na makakuha ng bread and wine, let us continuously commune with God. Makipag-ugnayan po tayo sa Panginoon. Let us just focus on the importance of meditation. Pagbulay-bulayan po natin yung salita ng Panginoon habang nakapikit, habang tayo nakikipag-ugnay sa Kanya. Musicians, kompleto na ba? Okay. Let's see. Kung okay na po, lahat po ba ay may tinapay na? Itaas po natin yung tinapay. Pwede niyo po akong sundan sa prayer na to. Follow me after this prayer. Panginoong Jesus, salamat sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo na kung saan naranasan ko ang kumpletong kapayapaan, kapatawaran, kalayaan mula sa kasalanan. Salamat, Jesus. Minahal mo ako ng lubos. Ang buhay mo ang pinagkalob niyo sa akin upang ako ay kasama mo na makiisa sa iyong kamatayan at sa iyong pagkabuhay na maguli. Okay. Sabay-sabay po natin kainin yung tinapay. Itaas po natin yung sarong. Sabihin natin to, thank you, Lord, for the precious blood of Jesus. Through His blood,
I obtain eternal salvation. Thank you, Lord Jesus. Your blood is sufficient enough to pay for my sins. Sabay-sabay po nating inumin. Sige po, let's all be in the spirit of prayer. Patuloy po tayo na nasa panalangin. Dako po tayo sa ating pagbibigay. Sino po ba'y naka... Magandang umaga po. Tayo po yung tayo at ilabas po natin yung ating ika po. Tayo po tayo. Taas po natin yung ating ika po. Panginoon, una po sa lahat, marami pong salamat sa iyo sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Pinupuri ka namin, O Lord, at pinasasalamatan. At naniniwala kami na nung wala ka sa aming buhay, ay wala po kami magagawa. Lord, salamat po sa oras na ito, sa biyaya, Lord, ng puso na masunurin, pusong matuwid at pusong mapagmahal. Salamat po, Holy Spirit. At muli, Lord, ibinabalik namin ng buong puso yung mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat ng ito itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. We're throwing it way back this morning, and I'm going to require every single one of you to dance like David danced this morning. We're going to loose those shackles. We're going to get free, too. Good morning. For our additional announcement, yung ating t-shirt, no, yung anniversary t-shirt natin will be distributed on Thursday sa midweek natin. Kung sino yung mga hindi naman makarating, baka pwedeng ipadala-dala na lang natin. Then, kung yung mga hindi makuha, so definitely next Sunday. So next Sunday is our anniversary. So, mukhang kumonte tayo. Siguro invite natin yung hindi na natin nakikita pa, no? Or we will bring our siguro bring one next Sunday para mas masayang mag-celebrate sa ating second anniversary. And we will expect more. And etong darating na Saturday, ang ating monthly prayer and breakfast na gaganapin dito every morning. So everyone is invited to be with us, especially yung core, kasi magkakaroon tayo ng soaking para sa ating anniversary. So that's all lang po. Good morning ulit. Let me tell you, if you're not sweating, you're not doing it right. Hold on, you are good. Magsipagtayo po tayong lahat. Maya-maya siguro natin ipapakita. So close na natin. So let's all bago natin i-close. So this coming Saturday, meron tayong invited speaker. Si Pastor James, kasama yung kanyang music team. So everyone is invited na ito po yung magandang experience for us to have revival, refreshing, deliverance. So yun po yung ating may experience this coming Saturday. So let's all pray together. Yumuko po tayo ulit. Lord, thank you for this day. Thank you for the truths, the learnings na aming natanggap. Alam ko na ibabaon mo sa puso namin yung salita
At ito'y may gagawin ka sa aming buhay that will make us transformed. Kami patuloy makaranas ng transformation. Every day ng buhay namin, may transformation, mayroong nababago sa buhay namin. Every day, we believe that you will move in our hearts, that Lord, our hearts will become obedient, our hearts will become sensitive to the leading of the Holy Spirit. Na patuloy kami magiging, meron kaming, may hit namin yung mark na gusto mong makuha namin sa aming buhay Kristiyano. Lord, today we give you praise, we give you honor. In Jesus' name, all of God's people say, Amen. Amen. May I invite the worship team for our victory song? Sa ating mga musician, yung ating worship leader, ipag-pray po natin sila. Let's all extend our hands to them. Sila po yung galing pa ng Mandaluyong to help us in our worship ministry. So sila po yung ginamit ng Panginoon sa araw na to para ma-impart nila yung kanilang skill, anointing sa kanilang ministry sa church na pinanggalingan nila. Let's pray for them. Lord, thank you for this
these beautiful women na pinadala mo sa amin. God, thank you sa buhay nila. Thank you sa gift. Thank you sa anointing. Thank you sa time na in-spend nila sa church na ito. We pray, God, that you will bless them in return. Na sa kanilang pagbabalik sa kanilang church, meron din silang nakuha na mga lessons from staying here with us. Meron silang mga napulot ng mga something na pwede nilang idalhin din doon sa kanilang church. God bless the church in Mandaluyong. May you continuously prosper, bless the church in Mandaluyong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. At magkamayan po tayo, mga kapatid. Kamayan po natin ang bawat isa.